me see you. I need to know that you're near me, Lord. Fear not, I am the Lord your God, and trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, plant a seed of faith, and I'll send the rain. So send the You're worthy, and I'm growing in the trial and through the storm. In the waiting, teach me patience. Remind my heart that I'm not alone. And you say, fear not, 'cause I am the Lord your God, and trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, plant a seed of faith, and I'll send the I'll send the rain. So let it rain, let it rain. 'cause things start to change, Bring the rain, bring the rain. and it won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. When it rains, so let it rain, let it rain, let it rain. Things start to change, so bring the rain, bring the rain. It won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. When it rains, so let it rain. Fear not, I am the Lord your God, and trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, plant a seed of faith, plant a seed of Let it rain, let it rain. Things start to change, so bring the rain, bring the rain. It won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. When it rains, so let it rain. Things start to change, so bring the rain, bring the rain. It won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. When it rains, so let it rain. When it rains, so let it rain. When it rains, so let it rain. I'll send the Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God! Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat po sa umaga pong ito. Hallelujah! Kumusta po ang bawat isa po sa atin? Purihin po ang Diyos. Good morning po sa ating lahat. Tunay po na napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa pagkakaloob niya po sa atin ng panibagong umaga. Amen. Sige po, tayo po ay saglit po na manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kaming nagpupuri sa inyo, sumasamba at nagpapasalamat
sa lahat ng iyong mga kabutihan, kagandahang loob sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Salamat po aming Ama sa lahat ng iyong mga kabutihan. Sa iyong biyaya na patuloy po naming nararanasan, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Humingi po kami ng tawad sa anumang mga nagawa naming kasalanan at mga pagkukulang po sa inyo. Patawad po. At inihiling po namin o Diyos sa umagang ito na kami po ay muli po ninyong samahan sa pagbubulay-bulay po namin ng iyong mga salita. Patuloyan po kayong mangusap at magsalita sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyong mensahe, Panginoon. Ama, ikaw lamang ang siyang maitaas, madakila, ang parangalan, samba at mapapurihan, mapaglingkuran, mapasalamatan sa araw po na ito. Hallelujah. We bless you, Father. We give you praise and honor and glory. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nasa aklat pa rin ng Genesis at tayo ay nasa chapter 48 na po. Ang pamagat po nito ay dahil sa pananampalataya. Yan. Basahin po natin ang salita po ng Diyos. Sabi po dito, binasbasan ni Jacob sina Ephraim at Manases. Verse 1, nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama. Kaya't isinama niya ang dalawang anak na lalaki, sina Manases at Ephraim, at dinalaw ang matanda. Verse 2, nang sabihin kay Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. 3, sinabi niya kay Jose, nang ako'y nasa Luz, nagpakita sa akin ang makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. 4, sinabi niya na darami ang aking mga anak at ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa at ibibigay niya sa kanila ang lupaing iyon habang panahon. 5, ang dalawa mong anak na isinilang dito sa Ehipto bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak. Kaya tulad ni Ruben at Simeon, sina Ephraim at Manases, ay magiging tagapagmana ko rin. 6, ngunit ang susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa lipi ng dalawa nilang kapatid. 7, ipinasya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan, malapit sa Ephrata. At dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing. Ang Ephrata ay tinatawag ngayong Bethlehem. 8, nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong ito, ito ba ang iyong mga anak? 9, opo, sila po ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto. Tugon niya. Sinabi ni Israel, ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko. 10, halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila niyakap at hinagka ng matanda. 11, sinabi ni Jacob kay Jose, wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita. Ngayon, nakita ko pati iyong mga anak. Yan. So kung maalala po natin, sobra pong napighati si Jacob at ipinagluksa po niya ng mahabang panahon ang pagkawala po ni Joseph. Inisip niyang patay na talaga ito dahil yun po kasi ang sinabi ng mga kapatid ni Jose sa kanilang ama. Kaya po niya nasabi na wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita. Yun. So hindi lang si Joseph ang kanyang nakita, kundi maging ang mga anak ni Joseph na kanyang mga apo. Ano po? So makikita natin dito tunay nga po na iba po ang plano ng tao sa plano ng Diyos. No? So dito, hindi lamang po si Joseph ang nakita ni Jacob. Maging ang mga anak niyang sina Ephraim o si Manases at si Ephraim ay nakita din ni Israel. At dito natin mauunawaan na talagang pwede pong baguhin ng Diyos sa isang iglap ang ating sitwasyon. At hindi natin alam kung anong kabutihan ang maaari pong gawin ng Diyos sa isang sitwasyon na parang wala ng pag-asa.
Yan. At sino nga ba po ang mag-aakala na makakalabas po si Joseph ng kulungan? Ano po? At magiging governor pa siya ng Ehipto. Okay, sabi dito sa verse 12, inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. 13, pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang dalawang bata, si Ephraim sa gawing kaliwa at si Manases sa gawing kanan nito. 14, ngunit pinagkuros ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases. 15, at sila'y binasbasan. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham, ng Diyos na sa akin nangalaga at pumatnubay, simula sa pagkabata at magpahanggang ngayon man. 16, at pati na ang anghel na sa akin ay nagligtas, pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas. Maingatan nawa ninyo at taglayin oras-oras ang ngalan ko at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac. Nawa kayo ay lumago, dumami, at lumaganap. 17, nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, minasama niya iyon. Kaya tinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manases. 18, wika niya, ito po ang matanda, ama. Sa kanya ninyo ipatong ang inyong kanang kamay. 19, ngunit sinabi ni Jacob, alam ko iyan, anak. Alam ko. Alam kong magiging dakila si Manases, pati ang kanyang mga anak. Ngunit lalong magiging dakila ang nakababata niyang kapatid. Ang kanyang lahi ay magiging dakilang mga bansa. 20, sinabi pa niya ito, ang mga Israelita sa Diyos ay hihilingin dahil kayo'y pinagpala, sila may pagpalain din. Sa kanilang kahilingan, ganito ang sasabihin, kayo naway matulad kay Ephraim at Manases. Sa ganitong paraan ginawa ni Jacob na una si Ephraim kay Manases. 21, pagkatapos nito, sinabi ni Israel, Jose, ako'y mamamatay na, ngunit huwag kang mababahala. Sasamahan ka ng Diyos at kayo'y ibabalik niya sa lupain ng inyong mga ninuno. Wow, praise God. Alam niyo po, napakasarap po ng pangakong ito. Sabihin nga po natin, sasamahan ka ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sasamahan po tayo ng Panginoon. Sabi sa verse 22, ikaw ang tanging magmamana ng Shechem na nakuha ko sa mga Amoreyo sa pamamagitan ng aking tabak at pana. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So dito makikita po natin na ibinigay po ni Jacob kay Ephraim sa halip na sa kanyang nakatatandang kapatid na si Manases ang mas malaking pagpapala. Ang mas malaking basbas. Sabihin nga po natin mas malaking pagpapala. Yan. At ito po ay tinutulan po ni Jose. Pero po tumanggi po si Jacob, napakinggan si Jose dahil alam niyang iyon po ang kalooban po ng Diyos. Sabihin po natin kalooban ng Diyos. Na ano po, na magiging mas dakila po si Ephraim kaysa kanyang nakatatandang kapatid. Sa kanila pong kultura po kasi noon, ang panganay po ang mas entitled na tumanggap ng mas malaking pagpapala mula po sa magulang. Pero dito po ay ibinigay po ni Jacob ang basbas kay Ephraim. Bilang po si Jacob nga po ay sinasamahan po ng Diyos o kinakasihan po ng Diyos. Sabihin nga po natin sinasamahan ng Diyos. Yun po ang pangako ng Diyos kay Jacob nung na-encounter niya ito. Na I will be with you, sabi ng Panginoon. Sasamahan kita. Kaya yun din ang sinabi niya kay Jose, no? Na sasamahan siya ng Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? So dito makikita natin, alam niya kung kanino dapat ibigay ang mas malaking pagpapala sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos. At sa kanilang kultura po, yan, ito po, ginagamit po nila ang kanilang kanang kamay. Yan, sabihin nga po natin kanang kamay. Yan, ginagamit po nila ang kanilang kanang kamay sa pagbibless. So ito daw po ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan
posisyon at kasaganaan. Yan. So, meron tayong matututunan ngayong umaga. Ano po? Kapag kayo po ay nag-bless ng inyong mga anak, yan, gamitin niyo po ang inyong kanang kamay. Yan. Kapag pinatungan niyo po ang inyong mga anak ng kamay, no? Pag pinagpala niyo sila, ibig sabihin, i-bless sila. Pinapatungan natin ng kamay sila, no? Yan. So, gamitin po natin ang ating kanang kamay. Purihin po ang Diyos. Okay? Nandyan pa po ba tayo? So, ito po, yan. Para mas maintindihan natin mabuti. Ang eksena pong ito ay hindi lamang po usapin ang paggawad po ng pagpapala. Sabihin natin, pagpapala. Yan, hindi lang ito usapin ng paggawad ng pagpapala ni Jacob sa mga anak po ni Jose. Ito po ay ginawa niya ng buong pananampalataya at may pagsamba sa Diyos. Yan. Alam niyo po kung bakit? Ayan, basahin po natin. Sabi sa Hebreo chapter 11, verse 21. Ayan, pakita po natin sa screen. Sabi diyan, dahil sa pananampalataya. Yan, sabihin nga po natin, dahil sa pananampalataya. Yan, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Yan, nakita niyo po yon? Sabihin nga po natin, sumamba sa Diyos. Yan, kaya hindi lang po yun parang isang simpleng seremonya o parang bastang seremonya lang na, hali kayo, ibibless ko kayo. Yan, hindi po ganun lang yung nangyari. Yun po ay buong pananampalataya na ginawa ni Jacob at may pagsamba sa Diyos na buhay. Amen po? So, tingnan po natin ito, yung eksena dito. Minsan, gumagawa po ang Diyos sa hindi po natin inaasahang mga pangyayari. Kapag pinili ng Diyos ang sinuman para maisakatuparan ng kanyang mga plano, hindi po siya tumitingin sa kung ano ba yung itsura mo, ano ba yung position mo, ikaw ba ang panganay sa pamilya o ikaw ba yung pangalawa, nasa gitna, o ikaw ba yung bunso? No? Minsan magugulat na lang tayo kung sino pa yung hindi natin inaasahan o hindi natin ina-expect ay siya pa yung itinatayo po ng Diyos at siya pa yung ginagamit po ng Diyos. Kaya ikaw po, pwede po kayong tayo, ikaw, ako, yan, sino man, pwede pong gamitin ng Diyos para maisakatuparan ang kanyang mga plano. Kahit na hindi mo iniisip na nasa iyo ang lahat ng mga qualifications, ano po? O kahit pa sa tingin mo ay hindi ka naman qualified. Kasi dito po, iniisip po ni Jose na mas qualified po si Manases para tumanggap ng mas malaking pagpapala kaysa po kay Ephraim. Yan, nandyan pa po ba tayo? Pero dapat po nating tandaan, ano po, na ang pagpapala po ay makakamtan lamang po natin kung tayo po ay aayon doon sa kalooban at plano ng Diyos sa ating buhay. Sabihin nga po natin, kalooban at plano ng Diyos. Ayan, kalooban at plano ng Diyos. Hindi po yung dahil gusto lang natin. Ano po? Hindi po tayo tatanggap ng blessing kung uupo lang tayo, kung nakaupo lang tayo at naghihintay na pumatak lang yung blessing. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Purihin po ang Panginoon. So nawa po sa umaga pong ito ay matanggap po natin at maunawaan na ang pagpapala po ng Diyos ay may kalakip din na kondisyon. Sabihin po natin kondisyon. Yan, matatanggap lamang po natin ito at mangyayari sa ating buhay kung lalakaran natin ang kalooban ng Diyos at kung tayo po ay umaayon sa plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen po. Purihin po ang Panginoon. Yan. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama, karapat-dapat kayong papurihan, sambahin, paglingkuran. Karapat-dapat pasalamatan pagkat kayo ang Diyos na dakila
Diyos na napakabuti, Diyos na tapat. At tunay po na walang ibang Diyos na tulad po ninyo. Kayo lamang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, maaari pong may mga bagay po kaming hindi pa nauunawaan o hindi namin masyadong nauunawaan. But Lord, nagpapasalamat po kami sapagkat kayo ang Diyos na marunong sa lahat. At salamat po aming Ama na kami ay patuloyan mong kinakahabagan at tinutulungan na palagi ay makalakad kami ayon sa iyong kalooban at plano sa bawat isa po sa amin. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na mas maintindihan namin, O Diyos, ang iyong kalooban at ang iyong plano sa bawat isa. Lord, tulungan kami, Panginoon, na maunawa ang lubos ang mga bagay po na ito. Tulungan kami, O Diyos, na palagi naming piliin at yakapin ang iyong kalooban kesa sa sarili naming mga kagustuhan, Panginoon. Salamat po, pinagpala na po ninyo ang bawat isa sa amin in the name of Jesus. At patuloyan nawa na ang iyong habag at biyaya ang dumaloy sa lahat ng iyong mga anak sa umaga pong ito. Sa lahat ng mga umaasa at nagtitiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na may pangako sa amin. Hindi po mabibigo, hindi mapapahiya ang sinumang umaasa at nagtitiwala sa iyo. Salamat po sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. At salamat po sa iyong mensahe ngayong umaga sa bawat isa sa amin. Lord, pinanghahawakan din po namin ang iyong mga salita na kami ay iyong laging sasamahan. In the name of Jesus. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang patuluyang nagtuturo sa amin at nagpapaalaala sa lahat ng bagay. Ama, salamat din po sa pagpapagaling niyo po sa mga may sakit sa umagang ito, sa sino mang may dinaramdam. Salamat po, Ama, sa patuluyan na himala po ninyo sa kanilang mga buhay. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang Nanay Lemia. Patuloyan mo po siyang paghimalaan, Panginoon. Si Mami Elma, patuloyan mo siyang paghimalaan in the name of Jesus. Maging si Ellery, Panginoon, kahabagan niyo po ang batang ito. Patuloyan niyo po siyang paghimalaan in the name of Jesus. Maging si Mama Lilia, Panginoon, patuloyan din po ninyong paghimalaan in Jesus' name. Alalahanin niyo rin po ang Nanay Nelia. Patuloy mo siyang palakasin, maging si Mamang, si Papay, in the name of Jesus. Lord, patuloyan din namin itinataas sa inyo ang aming Daddy Bishop. Patuloy mo siyang pagpalain at palakasin, ingatan at pangalagaan kasama ng lahat ng kanyang mga anak, mga apo at mga manugang, maging ang buong Miracle of Life family, Panginoon, maging ang mga kapatiran sa ibang fellowship, pagpalain niyo po sila at patuloyan din ang pangalagaan at abutin din ang kanilang mga pangailangan sa araw po na ito. In the name of Jesus. Tinataas din po namin sa inyo ang ongoing po na paggawain po dito po sa lupa sa Bukal Uno. Salamat po sa iyong provision sa lahat ng mga pangailangan at gayon din sa lahat po ng mga nagtatrabaho sa inyong pag-iingat din po sa kanila at pagbibigay sa kanila ng malusog at malakas sa pangatawan upang sila po ay makapagtrabaho po ng maayos. Gayon din ang bawat isa po sa amin, hinihiling namin aming Ama na kami ay pagkalooban po ninyo palagi ng malusog at malalakas sa pangatawan. Iligtas kaming lahat at ilayo sa anumang panganib, sa anumang kapahamakan, sa anumang karamdaman, o sa anumang gawa ng kaaway, ilayo po ninyo kami. In the name of Jesus. Ama, salamat po sa patuluyang biyaya mo at habag at kagandahang loob sa bawat isa po sa amin. At itinataas din po namin sa inyo ang aming bansa sa patuluyan po na kahabagan po ninyo, O Diyos, sa aming pong mga government officials, aming mga government leaders,
Tulungan niyo po sila, bigyan sila ng karunungan at katalinuhan upang mapamunuan po nila ng maayos ang aming bansa. At yun din po sa mga lugar na apektado po ng bagyo at mga pagbaha, Panginoon, sa kanilang mga lugar dahil po sa malakas sa pag-ulan. We pray, God, for your divine protection, Lord, sa aming mga kababayan. At ngayon din po, lalo na sa mga lugar kung saan naandun ang iyong mga anak. Salamat po sa biyaya mong pag-iingat at kaligtasan po sa kanila pong lahat. Ama, salamat po sa lahat ng iyong mga kabutihan at yun din po maging sa aming nalalapit na Pastors and Workers Day. We pray, God, sa patuluyang pagsama niyo po sa amin at paggabay sa bawat isa sa amin sa aming mga paghahanda na ginagawa. Ngayon din maging sa araw po na iyon ay ikaw lamang ang maluwalhati at madakila. Lord, salamat po. May araw kami ng pagpapasalamat ng lahat ng iyong mga kabutihan, kagandahang loob at katapatan sa buhay po ng iyong mga lingkod. Kayo po ang patuluyang maluwalhati at madakila sa buhay ng bawat isa po sa amin. At masunod po palagi, Panginoon, ang iyong kalooban. Hallelujah. We bless you, Father, and we give you praise and honor and glory, for you are worthy, O God. Kayo lamang ang Diyos na karapat-dapat papurihan, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat pasalamatan, pagkat kayo ang Diyos na napakabuti, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ama, minsan pa, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa umagang ito. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Praise God. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At patuloy po tayong magtagumpay sa biyaya po at tulong ng Panginoon sa araw po na ito. Amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pansalamat. God bless po. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, Lord unrestrained. This is our God, ever